Magandang araw po muli sa bawat isa. Nangako po ako sa inyo na ipagpapatuloy ko ang bagay na ito na aking tinatalakay. How do I know that I am chosen by God? At nandoon tayo sa bahagi na nililinaw ko ang tungkol sa saved by grace. At ito ay pang-anim na video tungkol sa bagay na ito at pang-11 sa pangkalahatan. Kung napapansin po ninyo, na kapag tayo ay masipag lamang, masikap na pag-aralan ng banal na kasulatan, ay marami tayong matutuklasang katotohanan. Makikita rin natin na ilan sa ating mga kinagisnan ay talagang may problema. At ang totoo ay pinapatunayan naman ito ng napakaraming pananaw tungkol sa mga bagay na ito. Sapagkat kung marahil ay iisa lang ang pananaw tungkol sa bagay na ito, ay maaari nating sabihin, tama nga. Subalit, sa dami rin ng pananaw tungkol sa ating tinatalakay, ay talagang dapat ay mag-isip tayo. Ano ba ang ating pinaninindigan? Ano ba ang ating katuruang hawak? Ito na ba yung katotohanan? Saan galing ito? Napagtibay ko ba ito sa banal na kasulatan? Yan po ay mga magagandang katanungan at hindi pwedeng pumikit na lamang tayo at tanggapin kung ano ang maganda para sa atin. Yan ang ginagawa ng maraming Kristiyano. Natutuklasan natin na marami sa mga pakahulugan sa mga salita na ginagamit natin ay galing sa definisyon ng sanlibutan. Nakikita ba ninyo ang mga katotohanan yan? Yan po ay hindi natin pwedeng basta-basta gawin kung naniniwala tayo na ang diablo ay kontrolado niya ang sanlibutan na katulad ng sinasabi ng Biblia. Kung hindi natin yan pinapaniwalaan ay magiging pabaya tayo. Pero ako naniniwala ako na ang diablo ang Diyos ng sanlibutan ito at kontrolado niya ang buong sanlibutan o buong mundo at nadaya niya ang buong mundo. Yan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya. At yan ang isa sa mga dahilan kung kaya hindi ako maaaring magpabaya sa bagay na ito. Ilan nga pala sa mga natutuklasan natin na mga salita ay katulad ng predestined. Ang alam natin sa predestined ay kapag ka pinili ka ng Diyos, ay nakatakda ka na sa langit. Pero makikita natin na ang kahulugan nito sa Biblia ay itinakda niya na maging katulad ng Panginoong Yesukristo. Ang salitang grace ay pakahulugan din ng sanlibutan ito. Ganon din naman ang justification. Kapag kayan ay hindi pinag-isipan, ay akala natin kapag ka pinatawad ka na ng Diyos, minsan sa lahat ng iyong kasalanan sa nakaraan, ay iniisip ng marami na ligtas na sila sa walang hanggan. Pero hindi po ganyan. Kaya may salitang sanctification at sa Biblia ang kahulugan niyan ay iba. Minsan ay magkapareho sila ng justification dahil sa salitang lininis, pero kalimitan ay magkaiba ang dalawang yan. At ang kalimitang gamit nito sa banal na kasulatan, ang salitang sanctification, ay proseso ng pagpapakabanal at yan ay pangmatagalan yan. Malaki ang kaugnayan niyan sa salitang discipleship at ganoon din sa Christ-likeness na goal ng ating pananampalataya. Sa ngayon ay natutuklasan natin na maraming mga matatalinong tao sa mundong ito ay sarili nilang definisyon ang kanilang pagpapakahulugan sa Biblia na naglalagay sa mapanganib na resulta ang mga ito. Kung papansinin ninyo ay parang mas madali kapag ka ito ang tinanggap ng tao kaya nga maraming tumatanggap sa mga pakahulugang yan. Pero katulad ng sinabi ko sa nakaraan, ang magkalabang statement ay hindi pwedeng parehong tama. Ano ang punto ko diyan? Na yung pakahulugan ng sanlibutan sa pakahulugan ng Biblia ay magkaiba. At kung kayo ang tatanungin ko, ano ang paninindigan ninyo? Yayakapin ninyo yung pakahulugan ng sanlibutan ito o pakahulugan ng banal na kasulatan? Alam ko na ang sagot ninyo. Ang problema lang ng marami, sa tutulang po, ay hindi talaga nagtutuon ng panahon para mag-aral ng salita ng Diyos. Meron po pala akong tanong na kapag ka ang definisyon ng isang tao sa mga salita sa banal na kasultan
Kung ito ay mali sa Biblia, kung ito ay laban sa definisyon ng Biblia, espiritu kaya ng Diyos ang nasa taong yan? Tinatanong ko lang yan para pag-isipan po ninyo ang mga katotohanang nagaganap sa mundong ito. Minsan ko pang ulitin sa inyo na pananagutan ang pagkatiwalaan ng Diyos sa katotohanan. Kaya ko ginagawa ang mga bagay nito. Kailangan kong i-expose ang lahat ng pandaraya ng kaaway sapagkat malinaw sa Biblia na kailangan ay ilantad natin ang mga nasa kadiliman. Ginagawa ko ito sapagkat naniniwala ko na ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kaunawaan tungkol sa mga bagay na ito at kakaunti lang ang talagang tumatayo at naninindigan at nagsisiwala sa mga katulad ng aking ginagawa. Tandaan ninyo, ang taong walang taglay na kaliwanagan, katotohanan, ay hindi niya mailalantad ang kadiliman o kasinungalingan. Ulitin ko po ang sinabi kong yan. Ang taong hindi nagtataglay ng kaliwanagan o katotohanan ay hindi niya mailalantad ang kadiliman at ang kasinungalingan. Pero sa katotohanan, sa nakikita ko rito, ay may mga tao na hindi niya tanggap yung isinisiwalat ko rito. Ang kanyang paninindigan ay katulad ng aking paniniwala. Yun nga lamang ay may problema ang mga ilan. At alam niyo kung ano? Kaduwagan. Hindi nagsasalita dahil marahil ay hindi pa nila talagang malinaw na kuha ang Biblia o sadyang gusto lang nilang umiiwas na makasakit. Alam nyo, kung ang Panginoon, ang mga alagad ay ginawa ang bagay na yan, hindi malalaman ng mga tao kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Tandaan ninyo, minsan ko na namang sasabihin sa inyo na walang pinagkaiba ang duwag sa mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga sinungaling. Walang kaibahan ng duwag sa kanila pagdating sa destinasyon. At ano ang duwag? Ang duwag ay hindi naninindigan sa katotohanan. Umaasa ang Diyos na sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng katotohanan ay maninindigan sila. Wala ring kwenta na merong kang alam pagkatapos ay tahimik ka at pinapalagpas mo lang ang alam mo na mali, tahimik ka. Sasabihin ko po sa inyo, mananagot ka pa rin. At ang nakikita ko sa mga ilang taong ganyan ay natatakot sila para sa kanilang reputasyon. Mga kapatid, have you ever denied yourself to follow the Lord Jesus Christ? Have you ever take up your cross to follow Him? O are you following the Lord Jesus Christ? Requirements yan. If anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Pag hindi mo yan ginawa, ay dahil mahal mo ang sarili mo. And sinasabi ko nga ito sapagkat maraming tao, alam naman nila na mali. At kahit papano ay may alam sila sa salita ng Diyos, mga talata na talagang nagsisiwalat ng kamaliang ito. Kaya lang ay maingat din sila dahil sa kanilang reputasyon, mga katatayuan, baka mabalikan sila ng mga tao. Mga kapatid, sino ang kakasangkapanin ng Diyos para paliwanagin ang katotohanan sa mundong ito? Alam ba ninyo na marami sa mga nadaya nitong mga predestined, nitong mga saved by grace, at saka once saved, always saved na ito, karamihan diyan ay mga intelihente na hindi talaga pinag-aaralan ng Biblia. Ang kanilang binabasa ay yung mga salita ng mga matatalinong tao sa Amerikano kasi paborito nila yung malalalim na English. Sige po, pansinin ninyo, marami dyan talagang sadyang matatalino talaga sa sanlibutan ito. Pero kung pag-iisipan ko, mukhang yan ang naging daan para madali silang madaya sa pamamagitan ng mga sophisticated na salita. Ang ibig ko sabihin sa sophisticated ay parang hindi normal para sa payak ang kaisipan. At malala nyo, sabi ng Panginoon sa Mateo 11:25, sa kanyang prayer sa Ama ay sinabi niya, I thank you, Father, because you have hidden these things from the wise and the learned and has revealed it to the little children.
na nangangahulugan yan, there is no advantage of being intelligent in this world to those who were chosen by God and are walking in humility. Advantage ang pagiging makatotohanan, ang pagiging simple, ang pagiging payak at pag-iingat sa karumihan sa buhay sa mundong ito. Sino mang may pag-ibig sa mundong ito, sino mang nagtatago ng kasalanan, sino mang may sikretong pride sa kanyang puso, lahat ng yan ay dahilan para hindi ka maturuan ng banal na Espiritu. Ipinakita ko sa inyo na sa simpleng tungkol lamang sa tunay na kapangalakang muli, talagang ginulugulo ito ng Diablo. At ang tinanggap ng marami sa sanlibutan ito ay yung madali. Ano yon? That if you confess Jesus in your mouth and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yun na lang ang pinanghahawakan tungkol sa mga kaligtasan. Mga bahagi lamang po yan. At intindihin po ninyo ang aking ginagawa na wala po akong tinatatanggihang talata ng Biblia. Ang ginagawa ko ay nire-reconcile ko at dinadala ko kayo sa iba't ibang lugar ng mga talata sa Biblia para makita nyo ito ang katotohanan. Kung meron akong dapat linawin sa inyo, hindi ko ibinibigay ang idea ko o idea na natutunan ko sa mundong ito o idea na galing sa internet. Ipinapakita ko sa inyo yung idea ng Biblia sapagkat that is more reliable kaysa sa pagtitiwala sa mga tao na magagaling o kaya dito sa internet, lalo na may artificial intelligence na dyan at ang dami palang gumagamit niyan. Alam niyo isang bagay na nakita ko dyan, dahil yan ay nagagather lang din ng impormasyon sa mga tao, yung artificial intelligence na yan. At kalimitang pinagkukuhanan niya ay mga magagaling na tao sa mundong ito, mga kilala, lalo na sa mga mundo ng Kristyanismo na nakakahigit dyan ng mga Amerikano, ay mapapansin nyo kalaunan na kulang pa rin. Bakit? Kasi karamihan dyan ay talaga namang umaasa sa kanilang mga katalinuhan, sa kanilang mga titulo, mga doktoryang mga yan eh. Pero tandaan ninyo na kapag ka umasa ka sa mga ganyan, hindi ka talaga tuturuan ng banal na espiritu. Mga kapatid, it's high time for you na habang pinapakinggan nyo ito, tingnan nyo maigi yung mga ginagamit kong talata. Matututo talaga kayo kung magsisikap kayo. Pero kung aasa kayo, maging sa akin man, at hindi kayo talagang nagsisikap sa inyong sarili na matuto, hindi rin malulugod ang Diyos sa inyo. Ngayon, isang bagay pa na makikita natin sa grace na ginagamit sa karamihan sa mga Kristiyano, yung salitang unmerited favor. Ano ba ibig sabihin nun? Ang unmerited favor ay wala kang ginawa para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Kasi yun yung nakalagay sa Ephesians 2:8, not by works so that no one can boast. Pero ipinakita ko na sa inyo na ang tinutukoy na works doon ay works of the law. Ipinaliwanag ko na sa inyo na walang mabuti sa Diyos kundi sundin ang kanyang batas sa lumang tipan yon. At sinabi ko nga na consistent yan sa mga sinulat ng mga apostol mula Acts chapter 15. Problema na yung bagay na yan. Pero kung titingnan ninyo, kung yung grace ay unmerited favor, nangangahulugan na walang ginawa ang tao, that is wrong because God requires faith. For by grace you have been saved through faith. Through faith. Yung faith na yan ay nire-require yan ng Diyos. At ipinaliwanag ko nga na kailangan magpakita ka ng pananampalataya bagamat yan ay kapos sa mata ng Diyos ay iaangat yan ng Diyos sa kanyang biyaya. That is the grace of God. Nawa po, naunawaan niyo ang katotohanan yan. So, ang salitang unmerited favor cannot be applicable kung nagre-require si Lord ng faith. Dahil kung hindi, di lahat pala ay pwede niyang iligtas. Ililigtas na lang niya kung gusto niya. Pero hindi Naghahanap ang Panginoon ng mga tao na sumasampalataya sa ginawa ng kanyang bugtong na anak. At ilalagak niya ang kanyang tiwala sa bagay na yon. Tignan niyo ang bagay na yan, mukhang maliit pero
Ang resulta niya, napakalaki, buhay, kaluluwa sa walang hanggan. Sana wag nating maliitin. Mga kapatid, wag niyong maliitin ang mga bagay na ito because the result of all these things are eternity. Ngayon po, isang bagay pa na natututunan natin tungkol dito sa Saved by Grace is that because there are various and abundant provision of grace, it cannot be defined in one sentence. Unmerited favor, oh my, that is ignorance of so-called intelligent ignorance. Hindi mo madidefine ang grace ni God ng unmerited favor dahil marami yan. At yun nga ang sinasabi ko sa inyo na problemang malaki kapag gamitin natin ang definisyon ng sanlibutan ito at hindi natin tinitignan kung ano ang sinasabi ng Biblia. So italayo at babasahin ko ang mga talatang ito at bibigyan ko ng pansin yung mga sinasabi niya na marami talaga ang grace. Minsan pa mga kapatid, hindi ako magsasawa na ibigay ng ibigay ito sapagkat ang kapalit nito ay mga kaluluwa ng mga tao. Yun ay kung naghahanap sila ng katotohanan. Kaya ikaw na nanonood, tanungin kita, naghahanap ka ba talaga ng katotohanan? O relihiyoso ka lang na every Sunday kailangan parang nakapag-church ka at kailangan makapanood ka ng mensahe? Kapatid, magbago ka na dahil ang hinahanap ng Diyos ay mga tao na naghahanap ng katotohanan para maisabuhay nila. Ganito ang sabi ng 1 Peter 4:10. It's of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Tingnan niyo itong talatang ito mga kapatid ha. Una ay sinasabi niya, gamitin daw yung gift. Ano yung gift na yon? Later on ay sinabi niya, yung ipinagkatiwala sa inyo na biyaya ng Diyos in its various forms, nangangahulugan na yung gift na yon ay biyaya nun ng Diyos na kailangan mong gamitin. Unawain niyo itong talatang ito. So, bagsak na kaagad yung sinasabing unmerited favor. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat kailangan nating malaman ang katotohanan. Dito pa sa Romans 5:17, sa huling bahagi, sabi niya, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through that one man, Jesus Christ? So ayan, tanungin ko kayo, nakakita na ba kayo ng abundant na isa, dalawa, tatlo? Matatawag ba na abundant yan? Huwag tayong magpadaya at huwag tayong mandadaya. Hindi yan pwedeng abundant kung isa, dalawa, tatlo lang. Marami yan. At katulad nga na sinabi niya, various forms of grace. Para maunawaan niyo yan, maghanap kayo ng tindahan na may karatula, variety store, sapagkat yung various ay kapareho ng variety. Marami, iba-iba. Yan ang ibig sabihin yan. And then dito sa 1 Peter 5:10, and the God of all grace, hindi one grace, all grace. It's not single, it's not soul. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Alam niyo kung saan ko inahalin tulad yung biyaya ng Diyos? Doon sa fruit of the Holy Spirit. Yung fruit of the Holy Spirit, bagamat yun ay iisa, but the fruit of the Holy Spirit, hindi fruits, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, siyam yun, 9. Pero sinasabi niya na iisa. Ganon din ang biyaya ng Diyos. Kumpul din siya. At sa tuklas ko nga ay hindi bababa ng 10 ang gamit ng biyaya ng Diyos. Magbibigay pa po ako sa inyo sa mga susunod. Ngayon, isang bagay pa na mahalagang maunawaan nyo tungkol dito sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, pakinggan nyo maigi ito. The grace of God has 3 tenses. What are those tenses? Past, present, future tenses of grace. Marahil ay sasabihin ninyo, oo, ganun ba yon? Mga kapatid, ganito po ang ibig ko sabihin dyan. Merong grace para sa ating kaligtasan, sa ating mga nakaraang kasalanan. And we call that justification.
forgiveness from our sin. Lagi niyong tandaan, kapag ka binabanggit ang kaligtasan, more often na ang ibig niya sabihin ay kaligtasan sa kasalanan. Kaya nga, lagi kong inuulit sa inyo na merong being saved will be saved, at merong justification, sanctification, and glorification. Pero lahat ng mga salitang yan ay marami pang mga salita na ganun din ang kahulugan. Para bigyan kayo ng halimbawa, pagka sinabing saved, justified, forgiven, cleansed, redeemed, mga salita na katulad lang yan ng salitang yon. Sa ngayon po, balikan natin yung mga tenses of grace, mga kapatid. At yun nga, yung unang grace ay yung mercy para sa ating mga kasalanan sa nakaraan. Doon sa laging ang gamit nila ay Ephesians 2:8 and 9. Ito, maglista kayo. Tutulungan ko kayo. Maglista kayo ng mga talatang ito na hindi lang iisa ang pwedeng gamitin dyan, na naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pero ang ibig niya sabihin ay pinatawad tayo sa kabayaran ng lahat ng ating kasalanan sa nakaraan. Pag pinagsama-sama nyo ito, saka nyo pag-isipan, ito palang ibig sabihin ng saved by grace sa Ephesians 2:8 and 9. Ginamit ko na sa inyo sa nakaraan yung Tito 3:4 hanggang 7. Pero pakinggan nyo itong mga sinasabi ng grace for our justification or forgiveness or mercy. Romans 5:1 and 2. Therefore, since we have justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into the grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. O yan, ipaibaya ko na sa inyo ha. Binigyan ko na kayo ng tulong, tutulungan ko kayo na yung Ephesians 2:8 and 9, hindi yan mag-isa, marami yan. At dito sa Romans 5:1 and 2 ay sinasabi niya, nagkaroon tayo ng access sa biyaya dahil kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Diyan ay makikita natin yung salitang justified. Hindi niya ginamit yung salvation, mga kapatid, pero pareho lang yan. Ito pa, Romans 3:23-24. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. O nandyan yung grace, nandyan yung redemption, nandyan yung justified. At ipagpapauna ko sa inyo, hindi lang dyan gagamitin ang redemption. Ginagamit din yan kapag tayo ay kinuha na ng Diyos mula sa mundong ito. So nakikita nyo, ang dami niyan sa Biblia. At wag lang kayong Ephesians 2:8 and 9, ang daming ganyan sinasabi ang Biblia. Ang mahirap kasi ito na ang pinakamadali, ito na ang pinakamaganda, malaking depensa na ito. Mali naman ang gamit mo kasi hindi naman mali ang banal na espiritu. Magaling ka pa kasi kaysa sa banal na espiritu. Kung ano lang gusto mong kunin sa talata ng Biblia, yun na lang ang gagamitin mo. Ito namang mga pastor na ganito Mga kapatid, maawa kayo sa mga tinuturuan nyo. Magdadala kayo ng kapahamakan sa mga tao. Alam niyo ba, napapansin ko ngayon dun sa mga dati kong kasama, medyo tinutuya ako sa pamamagitan ng pagsasabing umalis daw ako sa biyaya ng Diyos. Ay hindi. Lumalim ako sa biyaya ng Diyos. Hindi ako umalis. At alam ko kung anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Ito yung pangalawa na tungkol sa biyaya ng Diyos. Ito yung tungkol sa abundant provision of grace for our sanctification. Na nangangahulugan ito, gamit ito sa napakaraming aspeto, hindi lang napakarami bilang Kristiyano sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang unang-una dyan ay para madiskubre natin ang mga bagay ng Diyos. Ang pangalawa dyan ay para masunod natin siya. It is by the grace of God that we can obey the commands of Jesus Christ. And so that we can live in a holy life. And then to have a victory over sin, to have a victory over temptation. Mga kapatid, lahat ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Nandiyan ang biyaya ng Diyos na tumutulong sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya hindi ka pwedeng makapagmalaki. Pero mga kapatid sabi ko nga yung humility, hindi yan nakukuha sa paamo-amo ang mukha para paniwalaan ka. Ang daming ganyan kaya. Sabi ko nga
Dito sa katabi mo, may simbahan dito. Naku, ang aamo, ang babait ng mga mukha, lalo na pagka-Sunday. Pero ewan ko lang sa mga sikretong buhay niyan. Baka yan ay palamura, babaero, sugarol, lasenggo. Pero kung titingnan mo ang mukha, maaamo yan. Kung titingnan mo ang mukha ni Pedro, sa tingin nyo ba napakaamo ni Pedro? Di maging nga marahil ang Panginoon Talagang takot ang mga tao sa kanya pag nagalit. Mga kapatid, huwag tayong padadaya sa panlabas na anyo pagdating sa kaamuan. Huwag. Sabi ko nga, ang the best definition ng humility is that He knows how to obey the Lord Jesus Christ. Sinusunod niya ang mga batas ni Kristo. Now, ang pangatlo na biyaya ng Diyos ay yung tinatawag na for glorification. Ito ang sabi ng 1 Peter 1:13. 1 Peter 1:13. Pakinggan po ninyo. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Christ Jesus is revealed at His coming. Parang naghihintay tayo sa biyaya ko ng Diyos maliligtas. At kung ikaw ay naghihintay, umaasa sa Diyos, abay, kailangan mong magpakumbaba because there is grace for the humble. Ngayon ay tuloy ko sa 14 at saka 15. Ganito ang sabi niya. As obedient children, o hindi pala dahil may biyaya ka wala ka ng pagsunod. Yan ang sinasabi ko. If you really have the grace of God, if you were saved by grace, ipinakita ko ito mula doon sa Old Testament na ipinangako ang Espiritu ng Diyos para tulungan maging masunurin ang mga mananampalataya, mga kapatid. Ang problema ng maraming tagapagturo, hindi tinuturo ang mga batas ni Kristo, magaling pa kaysa sa Panginoon. Sila na yata ang Panginoon Bakit ko sinabi yan? Sapagkat sabi nga ng Panginoon, go and make disciples. Disciples are followers. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Now, kung hindi mo tinuturo yung mga batas ni Kristo, ang dami mong tinuturo, mga Calvinist teaching, Linguist teaching, Soriano teaching, at kung ano-ano pang mga katuruan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, doon na lang tayo sa mga apostles' doctrine, yun ang biblical. Hindi Arminian, hindi Calvinist o kung ano-ano. Yan nga ang problema natin sapagkat kahit nga lang yung napakasimpleng sinabi ng Panginoon, tatalikuran pa natin, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Pero hindi natin ginagawa. Mas may alam tayong makakaganda. Ewan ko lang, so saan pupunta yung mga taong tinuturuan nyo pag ganyan kayo? Ituloy ko muna rito sa 15. But just as He who called you is holy, so be holy in everything you do. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ang definition mo sa holiness? Paano tayo maging banal? Napakasimple. Obey the commands of Christ joyfully and lovingly. Obey the commands of Christ joyfully and lovingly. Yan ang simple na pagpapakabanal. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay meron pa po akong mga ibibigay sa inyo. By the way, malamang ay meron pa tayo 3 o hanggang 4 tungkol dito sa grace ng Panginoon. Saved by grace ng Panginoon. At hindi ko alam kung kalaunan ay may bibigay pa ang Diyos sa akin para linawin ang lahat. Pero ipagpatuloy ko po itong napasimulan ko regarding the biblical marks of the saved by grace. Biblical marks of the saved by grace. Hindi pwede natapos na dahil natanggap na natin ang biyaya ng Diyos. No, 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 no. Ang biyaya ng Diyos ay may para sa ating mga nakarang kasalanan at may para sa kasalukuyan. Nakatatapos ko lang ipaliwanag sa inyo. So itong ibibigay ko sa inyo ay continuation ng grace for our sanctification. And this proves that we are truly saved by grace if we possess these qualities. At ang next natin, the grace of God was given to serve God through His people. The grace of God was given to serve God through His people. Ephesians 4:7 and 11. Lalaktawan ko po yung ilan, pero alam niyo kapag binanggit ko ito. Sabi nga, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. So diyan ay makita nyo na lahat ng totoong na born again, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos
Kasama ng banal na Espiritu yan ang kaloob niya sa atin para makapaglingkod, makapamuhay para sa Diyos. And then para maunawaan natin yon, yung sinabi niya na give para sa kanyang iglesia, later on sa 11, sabi niya, He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. Ang nais ko lang makita muna natin dyan, ito ay mga gift sa iglesia. They are the equipping ministry gift. At sabi ko nga sa inyo, ang nais ko lang ipakita sa inyo ngayon ay tungkol sa katotohanan. Every believer are gifted to serve God through His people. At sa bagay na yan ay meron po akong tanong sa iyo. Do you believe that the church should have been operating in giftedness? Naniniwala ka ba na ang iglesia ay dapat gumagawa sang-ayon sa mga kaloob ng banal na Espiritu sa mga pinili ng Diyos? Ang pangalawa kong tanong, nakikita mo ba na yung mga manggagawa, mga mangangaral, tagapagturo sa iyong iglesia ay merong kaloob ng banal na Espiritu? Hindi kaya yan ay mga nag-ooperate sa sistema ng sanlibutan ito para silang makasanlibutan, mga kapatid? Ang resulta niyan, makikita nyo ano ang mga pinaggagawa sa mga kalipunan ng mga mananampalataya sa inyo. Ang dami kong nakikita, nagyayabang pa sa internet. Tignan nyo, parang that's entertainment, parang itbulaga. Bakit? Kasi yun na yung paraan para makaengganyo. Hindi na talaga katotohanan. Maalala ko nung tanungin ng Panginoon ang 12 nang iwanan siya ng marami. Kayo, hindi ba kayo aalis? Alam niyo kung anong sinagot ni Pedro sa Panginoon? Alam niyo ba? Maalala niyo? Ang sagot ni Pedro, Lord, where should we go? You have the words of eternal life. Ang tanging talagang dahilan para manatili ang mga alagad sa Panginoon, alam nila na sa Kanya ang salita ng buhay. Ngayon, hindi na yan ang nagpapanatili sa mga tao sa mga churches. Nandoon yan dahil nandun ang girlfriend. Nandoon yan dahil nandun ang boyfriend. Nandoon yan dahil masaya sila doon. Nandoon yan dahil merong barkadahan. Nandoon yan dahil may artista. Nandoon yan dahil nandun yung paboritong politika. Kung ano-ano ang mga dahilan bakit nandoon. Hindi talaga salita ng Diyos. Hindi ang katotohanan. Nakakalungkot mga kapatid ang katotohanan ito. Sa ngayon ay uulitin kong gamitin itong 1 Peter 4:10. 1 Peter 4:10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in His various forms. So makikita natin na supposedly ang church ay nag-ooperate sa giftedness. O ito pa, pansinin niyo itong sasabihin ko. Masakit ito pero ito ay katotohanan. Nakakita ba kayo ng sinasabi ng Biblia na gifted siya sa pag-awit? Saan galing yung idea ganyan? Sa Old Testament, kay David. Doon sa panahon ni David. Pero sa New Covenant, yun pa rin ang pamantayan natin. Mga kapatid, hindi ibig sabihin niya na pinagbabawal ko ang paggamit sa instrumento o pag-awit. Pero some of those people na ginagamit sa ating mga music ministry, pansinin nyo baka yan ay may pag-uugali ng ipokrito o kaya ng pride. Sinabi ko yun, napansinin nyo. Kasi alam natin na sa langit, si Satanas ay tagapanguna sa mga tagapag-awit sa Diyos. At yung pride, self-centeredness ay nasa kanya yon. Kaya ingat kayo dyan sa music ministry na yan. Ito pa po, mabilisan kong basahin sa inyo ito. Romans 12:6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Diyan ay makikita natin na lahat ng kaloob ng banal na Espiritu ay biyaya ng Diyos sa atin para tayong mga mananampalataya ay makapaglingkod sa Kanya. At isang bagay pa, dapat ang mga mananampalataya ay hindi naglilingkod sa Diyos dahil sa kagustuhan nila at dahil ito yung talent nila, dahil ito yung kaya nila. It should be by the enabling power given by the Holy Spirit. And that is the grace of God. Ephesians 3:2. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. So yan naman ay sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesians.
na na kaya siya nakapaglingkod sa iglesia ng Ephesus ay dahil na rin sa biyaya ng Diyos sa kanya. Para lalong pagtibayin ang katotohanan ito mga kapatid, maalala nyo, ang Panginoon hindi naglingkod sa Diyos hanggat hindi dumating ang banal na Espiritu sa kanya. Nabuhay siya bilang isang karpintero at sa panahon ng kanyang paghahanda para sa ministeryo, nabuhay siya para sa Diyos. Pero hindi siya naglingkod sa ministry hanggat hindi siya binabaan ng banal na Espiritu. At yan na naman ang nais kong paalala sa inyo. How many of those people na naglilingkod kuno sa Diyos, nagtataglay talaga ng Espiritu ng Diyos? Do they have the Spirit of God? Do you know the marks? Yan ang problema. Hindi alam kung anong mga palatandaan ng isang tao'y nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya pag nakakita sila ng nakakapagpatayo ng balahibo, yun na yun. Ay nako, madadaya talaga kayo dyan. Puro emotional yan eh. Solis ang dating yan, hindi spiritual talaga. Now, isang bagay pa mga kapatid. Alam ba ninyo na kahit si Satanas nung perfecto pa siya, wala pa siyang kasalanan, ay kailangan niya ng biyaya ng Diyos. Paano mo nasabi, Pastor? Ganito ang sabi ng Ezekiel 28:14. Ezekiel 28:14. You were anointed as guardian cherub. O kahit hanggang dyan na lang. Diyan natin makikita kung paano ang Panginoong Jesus ay inanoint so that He can serve in the ministry. Ay si Satanas, he was an anointed guardian cherub. Ano ang pinupunto ko? Na dapat walang naglilingkod, na hindi talaga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, Espiritu na nagdadala ng biyaya para tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Ang susunod na nais kong ipakita sa inyo sa pagkakataong ito ay tungkol sa biyaya ng pangangaral ng salita ng Diyos at kung paano mag-akay ng kaluluwa. Nais ko lang ipagpauna na hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay may biyaya ng Diyos ay makakaakay ka ng libo-libo na katulad ni Apostol Pedro. Tandaan ninyo, magkaiba ang kanilang karanasan ni Esteban. Si Pedro, nakaakay ng 3,000, si Esteban, 3,000 bato. Ano ang pinupunto ko? Na maaring mali ang iyong ibanghelyo, wala kang taglay na biyaya ng Diyos at maaari kang makapag-akay ng maraming tao. Ito ang tanong ko, bakit ang daming mga hindi talagang born again sa mga churches kung hindi nakakapag-akay ang maling ibanghelyo? Unahin niyo muna pag-isipan ang mga kulto, ang mga relihiyon sa Pilipinas na kung saan sila ay dumadami. Isipin niyo si Kibuloy. So ano ang pinupunto ko dyan? Hindi dahil ikaw ay tama o mali ang ibanghelyo mo, ay iisa lang ang resulta. Kung paano nagre-resulta ng bato ang pangangaral ng totoong ibanghelyo at biyaya ng Diyos, ay maaring ang mga kulto ay magdadala sa kanila ng maraming kaluluwa. Ang nais kong isipin natin dyan ay ang dyablo, ginawa niya talaga ang lahat ng paraan para ang daming reliyon. O mamili kayo dyan. Kala nyo, kami ang totoo, kami ang totoo, kami ang totoo, kami ang totoo. At ang nakikita ko dyan, na kahit saan ka pumasok, kung hindi ka talaga personal na naghahanap sa Diyos, yari ka, patay ka kay Satanas. Dahil talagang pinadami niya ang mga iba't ibang uri ng pandaraya sa mundo ito, lalo na pagdating sa relihiyon. Kasi iniisip ng tao, pag meron na siyang paglipat sa church, ito na yung totoo. Hindi man nila inaalam kung ano sinasabi ng banal na kasulatan eh. Karamihan sa mga tao dyan, basta sinabi ng leader nila, tayo ang totoo. Ako ang anak ng Diyos, sumunod kayo sa akin, ako tagabukas ng langit, ako ang pintuan ngayon, ako ang anak ng Diyos ngayon. Katulad ni Kibuloy ang sinasabi ko mga kapatid, tingnan nyo kung paano ang daming dinadaya. At hindi lang yan. Sabi ko nga, hanggat wala ka talagang kauhawan sa Diyos at totoong paghahanap sa Diyos ng may pagpapakumbaba, gusto mo talagang makasama ang Diyos sa walang hanggan. At gusto mo lang magpakita na ikaw ay relihiyoso, meron kang paniniwala sa Diyos, inilalagay mo lang sa panganib ang buhay mo at hindi natutuwa ang Diyos sa mga ganyang tao. Sikapin mo na personal na hanapin ang Diyos sa buhay mo, ayusin mo ang tagong buhay mo.
Yan ang mga nakikita ko sa Panginoon na mahalaga sa Kanya. Sa ngayon ay magbabasa lang ako sa inyo ng mga ilang talata para ipakita na ang pag-aakay ng kaluluwa ay kagagawa ng banal na espiritu. Tandaan ninyo, ilang beses binanggit sa Acts chapter 2. And God added to their number those who are being saved. And God added to their number those who are being saved. Mga kapatid, ang Diyos ang nagdaragdag. Tayo, inuutusan tayo na mangaral ng mabuting balita. Yun ang trabaho ng mga pinili ng Diyos. Just preach the gospel, huwag mong problemahin ang resulta. Yung iba kasi pinoproblema ang resulta, kaya pinapaganda ang presentation ng kanilang ebanghelyo. Hindi nila namamalayan, may asukal na, may gatas na, may pampalabo, kung ano-ano. Hanggang sa ito ay maraming palabo na pinadali. At ang problema dyan, naakay nga nila sa simbahan pero hindi nagtaglay ng Espiritu ng Diyos. Sinisigurado ko yan ang kaibahan ng ang Diyos ang pumili dahil ang ibig sabihin nun ay pinagkalooban siya ng Espiritu. Yung iba ay nadala sa simbahan na walang Espiritu ng Diyos. Anong gagawin mo sa mga taong ganyan? Ay di gagawa ka ng estratehiya para manatili sila. Anong gagawin mo? Entertainin mo, pagkatapos ay paglaruan ang kanyang emotion, pero pakikinabangan mo naman ang kanilang wallet. Yan ang ginagawa ng marami. Mga kapatid, sinasabi ko ito, hindi para makapanakit ng damdamin. Isinisiwalat ko ang gawa ng kadiliman na na-invade talaga ang maraming nagsasabing Kristiyano. Yan ang problema. Punta tayo sa susunod na talata. Gawa 11:21-23. Gawa 11:21-23. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. When he arrived and saw what the grace of God has done, he was glad and encouraged them to remain true to the faith with all their hearts. So diyan ay ang linaw-linaw na sabi ko nga, it is only through the grace of God that we can win soul. It is only through the grace of God that we can bring soul into the kingdom of God. Dahil ang Holy Spirit ay nag-i-intervene yan once na ginamit mo yung totoong ibanghelyo. Kung ang ibanghelyo mo ay sugar-rated gospel, accommodating gospel, mandarayang ibanghelyo, wala, malayo na ang banal na espiritu. O sige, maakay mo yan sa iyong simbahan. Pero yan ba ay maakay mo sa karya ng Diyos? Titingnan mo later on, kaya nga ito yung sinasabi ko, there is no sign that they were saved by grace because everything, every part of life in the kingdom of God is through the grace of God. Yan ang tunay na saved by grace. Sinave mo siya sa maling paraan. Problema mo yan. Sakit ng ulo mo yan. Kung wala kang estratehiya ng tao. Kaya nga lahat ng umiiral ngayon, parang strategy talaga ng tao eh. Sanlibutan talaga ang takbo. Yung mga vision nila talagang sanlibutan. O, bibigyan ko kayo ng clue ah. Ito, pinanggalingan ko ito, kaya alam ko. Di ba? Yung pinaghahanap ka ng 12. O, mabango ka sa pastor mo kung meron kang 12. Pero yung 12 mo na yon, magiging bahagi lang sila ng 12 kapag ka marunong na sila mag-akay ng kaluluwa. Kahit baby Christian pa yan, walang attitude, walang karakter. Pero magaling magdala ng kaluluwa. Yun nga yung problema doon eh. Yun ang pinupunto ko na hindi mo kailangan ng mga biyaya ng Diyos sa estratehiya ng tao. And you can use that strategy. Kung yung mga kulto ay dumadami, nagmumultiply sila, sapagkat meron silang pamamaraan. At kung pamamaraan ng tao, siyempre, pwede ka rin gumawa ng sarili mo na meron din Jesus, pero nakakatakot dahil mananagot tayo. Sabi rito sa Acts 14:3. So Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders. Another proof na it is only through the grace of God that we can preach the gospel and win soul.
So kung paano din yan mga kapatid na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos tayo nakakapag-akay. Mga kapatid, kahit sa discipleship, you can never disciple people unless they have the grace of God. You have the grace of God as a discipler and they have the grace of God as protege or disciple. Tingnan niyo itong sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso ulit. Balikan ko yung ginamit ko kanina sa Ephesians 4:7 hanggang 13. But to each of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives on his train and gave gifts to men. What does he ascended mean unless he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the one who ascended higher than all the heavens in all the universe to fill the earth. So Christ himself gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to equip his people for the work of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang itong binabasa ko sa inyo mga kapatid, lagi kong ginagamit ito. And it talks about the gift of disciplers. Ang kalimitang tawag sa kanila ay equippers and also the grace for the disciple. Malinaw po yan. At meron pa akong ginagamit sa aklat ng Colosas 1:28-29. Sabi ni Pablo ulit sa mga taga-Colosas naman, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Ito yung si Pablo, na makikita natin na itong mga ginagawa niya talagang with all the energy. At malala ko yung sinabi niya sa 1 Corinthians 15:10 na I work harder than any other person. And that is why because of the grace of God. So tingnan nyo, kung kailangan natin ang grace of God sa pag-aakay ng kaluluwa at hindi tayo makakaakay without the grace of God, we cannot also disciple. Without the grace of God for us and for our disciples. Ang hirap kaya mag-disciple ng mga tao walang espiritu ng Diyos. Kung titingnan ninyo, yun ay kung pamamaraan ng Diyos ang gagamitin mo. Kaya nga, doon sa walang espiritu ng Diyos, kahit hindi mo naman kailangan ng espiritu ng Diyos sa iyo, ang gawin mo, estratehiya ng tao. Mananagot ka nga lang. Ako, takot ako sa ganon. Hindi pwede yun. Ang iksiksi ng buhay natin dito, pagkatapos puro ka pa kalukuhan ang gagawin mo, pamamaraan ng tao, may pamamaraan naman ng Diyos. Kaso inaayawan ng marami. Mga kapatid, sinasabi ko po yan para sa pag-aayos ng ating buhay. Mayroon pa akong mga ilang bagay na nais gamitin dito. Mabilisan na lang po ito mga kapatid. At ito ay the grace of God is the believer's power to do generous giving. The grace of God is the believer's power to do generous giving. Bakit marami ay ang kukunat? Alam niyo, totoo po ito. Kahit sa mga nagsasabing New Covenant kami, pag sinabing New Covenant, they were born again in the Spirit and possessing the Spirit of God. You can never become a New Covenant church without the Spirit of God. Pero bakit ang daming makukunat? Oy, kayong mga tikubang kamay, akala ng marami kasi pagka New Covenant ka, maganda yan kasi makakapagtago ka na ng giving mo. Sa tithes kasi, pipilitin ka, gagamitan ka ng mga anong talata dyan para ikaw ay matakot na hindi magbigay ng iyong ikapo. Samantala sa grace giving ay ibigay mo yung gusto mong ibigay na maluwag sa puso mo. Pero sabi ko nga, sa lahat ng standard ng New Covenant, mas mataas ang standard na yan ng 100 times higher than the Old Covenant, Mosaic Covenant. Paano ko nasabi yan? Doon sa Old Covenant, pag hindi mo pinatay ang isang tao, hindi ka mamamatay tao. Samantala sa New Covenant, mag-isip ka lang ng galit na hindi mo pinapatawad ang tao, mamamatay tao ka na. Sa Old Covenant, kailangan mong tabihan ng opposite sex para meron kang kasalanan sa adultery. Sa
New covenant kay Kristo. Mag-isip ka lang ng may mahalay na pagnanasa, nangangalunya ka na. Yan ang punto ko. Bakit pagdating sa giving, maliit pa kaysa sa katiting? Maliit pa kaysa sa katiting. Kaya marami gusto sa New Covenant maliban sa mga tagapagturo. Kaya nga sinasabihan ko yung mga gustong mag-adapt ng New Covenant. Sabi ko, huwag niyong biglain. Baka yung mga tao hindi pa talaga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Naku, ang kukunat niyan kapag ka natutunan nila grace giving. Hindi na grace giving. Kumakatiting giving pagka hindi sila nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 8:7, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness and love, we have kindled in you. See that you also excel in the grace giving. Isang talata na lang ang aking nais basahin sa inyo. Acts 4:33 to 34. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of Jesus Christ. And God's grace was powerfully worked in them all, that there were no needy persons among them, for time to time, those who owned land and houses sold them, brought the money from the sale. Hindi po yan batas. Kusang ibinebenta ng mga mananampalataya ang kanilang ari-arian nung una dahil sa conviction ng banal na Espiritu. And so, that is the grace giving. That is not a law. Ang pinapakita ko sa inyo rito, if all these qualities are seen in the person, then we can say they are truly saved by grace. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi pa ako tapos dito sa tinatalakay ko sa inyo. Marami pa ito. Mga 3 video pa ang kailangan kong gawin. Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang kaluluwa. Ako ay may takot sa Diyos at alam ko na ito ay pananagutan. Pinagkatiwalaan niya ako ng kaalaman sa kanyang salita at kailangan ko namang kasangkapanin alang-alang sa kanyang ikaluluwalhati. Huwag nawa kayong nagagalit kapag kayo ay tinatamaan. Ang pinakamagandang gawin ninyo ay magpakumbaba sapagkat wala tayong magagawa laban sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan niyan, hingin ninyo ang tulong ng Diyos kaysa tayo ay magrebelde sa Kanya. Wala tayong laban sa Diyos, kundi dapat ay magpakumbaba tayo. Ipagpapatuloy ko po ang mga bagay na ito sa ating mga susunod na video. Magandang araw po sa bawat isa. Patuloy nawa na sumagana sa atin ang biyaya at pag-ibig ng ating dakilang Diyos at Ama. God bless po sa bawat isa.